Magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid. Welcome sa ating pong Unplugged Midweek Devotions at sa ating pong serye na sa mga dakong lihim. Tag-ulan, tagbagyo, tagbaha. Ito yung mga panahon ng paglikas natin mula sa ating mga tinitirhan papunta sa isang lugar na ligtas sa mga sakuna. Ito yung panahon ng pag-iwas sa mga sakuna. Ito yung mga panahon na ang iniisip natin ay hindi lamang yung makaalis sa ating mga tahanan, kundi makapunta sa isang lugar na ligtas. Paglikas. Pero kung gaano kahalaga ang paglikas, ganoon din kahalaga ang pagpili ng lugar kung saan tayo lilikas. Kaya nga sa mga barangay ay designated na po kung saan po yung mga evacuation centers para po alam ng mga tao kung saan po sila pupunta para po sila ay maligtas. Ganito din ang nangyari noong tumatakas si David mula kay Saul. Saan siya pupunta? Saan niya makikita ang lugar kung saan siya ay mamumuhay ng ligtas? Ganito po ang sinasabi sa unang Samuel, mga kabanatang 21, mga talatang 10 hanggang sa kabanatang 22, talatang 2. Ganito po ang pangyayari. Nang araw na iyon, si David ay nagpatuloy sa pagtakas kay Haring Saul at siya'y nagpunta kay Akis na hari ng Gat. Ngunit nakilala siya ng mga tauhan ni Akis at sinabi nila, "Di ba't niya si David na hari ng kanyang bayan? Siya ang tinutukoy ng mga mananayaw sa awit nilang, pumatay si Saul ng libo-libo, si David naman ay 10,000. Pinag-isipang mabuti na David ang usapang ito at siya'y natakot sa maaaring gawin sa kanya ni Haring Akis. Kaya nagkunwari siyang baliw nang siya'y hulihin. Nagsusulat siya sa mga pader ng pintuang bayan at hinahayaang tumulo ang kanyang laway. Kaya sinabi ni Akis sa kanyang mga tagapaglingkod, "Bakit inihaharap ninyo sa akin yan? Hindi ba ninyo nakikita at baliw? Masakit na ang ulo ko sa dami ng baliw dito. Bakit idinagdag pa ninyo ang isang yan? Ilayo ninyo yan." Mula sa Gat, tumakas si David at nagtungo sa kuweba ng Adulam. Nabalitaan ito ng kanyang mga kapatid at ng kanyang buong pamilya, kaya silang lahat ay nagpunta roon at sumama sa kanya. Sumama rin sa kanya ang mga inaapi, pari, pati ang mga nakalubog sa utang, at ang mga hindi nasisiyahan sa kanilang pamumuhay. Ang lahat ng ito'y umabot sa 400 lalaki at siya ang ginawa nilang pinuno. Welcome po sa ating Unplugged Midweek Devotion. Ang pag-aaralan po natin ay ang lugar ng Gat at sa yungib ng Adulam. Ito po yung mga lugar kung saan ay naghahanap tayo ng ligtas na kanlungan. Sa Gat at sa yungib ng Adulam. Noong bata pa kami, sa loob ng 4 na taon ay nagbantay kami ng palaisdaan. Ilang beses din namin naranasan yung lumikas kami dahil nasa tabi kami ng dagat, baka tumaas yung tubig, baka maanod yung aming bahay at baka kami mapahamak. At madalas yung paglikas namin ay kapag gabi, kasi yun yung panahon na tumataas talaga yung tubig at malakas yung hampas ng mga bagyo sa aming lugar. Meron din kaming paglikas na ginagawa namin ng madaling araw. Ang isang kakaiba sa paglikas ay yung wala kaming dalang anuman kahit ano, kundi yung ilang pirasong damit lamang. At ang madalas naming pinupuntahan, hindi ko yun makakalimutan, ay ang pamilya ng mga Buensuceso.
doon sa baryo malapit sa aming pinagbabantayan. Mataas at saka maganda yung bahay nila, konkreto, matibay, at alam namin na ligtas kami doon. Pero alam niyo kung ano yung pinakamaganda doon sa pamilya Buen Suceso na iyon? Yung pong pinapakain po kami habang nandoon kami sa kanilang bahay. Kasi iyon ang naging kanlungan namin sa panahon ng mga bagyo sa loob ng 4 na taon ng pamumuhay namin sa tabi ng dagat. Si David ay napaharap din sa mabigat na pagsubok nang hinahanting siya ni Saul dahil gusto siyang patayin. Mayroon siyang dalawang naging option na pupuntahang lugar. Yung po yung Gat, dito po yun, at saka po yung pong yungib, mga yungib sa Adulam. Ang una niyang pinuntahan ay yung Gat at pagkatapos po ay tumuloy po siya sa Adulam. Sa ating pagbubulay ngayon ay magbibigay tayo ng pansin doon po sa papaano ba tayo pipili ng kanlungan ng ating mga buhay. Ano ba yung mga katangian ng mabuti at ligtas na kanlungan sa mga panahong meron tayong bagyo, physical man yan, emosyonal o kaya naman ay spiritual ng mga bagyo sa ating mga buhay. At saan tayo makakakita ng tiyak na kaligtasan? Unahin po natin sa Gat. Sa kabanatang 21, mga talatang 10 hanggang 15, na binasa po natin kanina, ay makikita po natin na dito unang tumakbo si David matapos nung nangyari po doon sa Nob, yung pong pinagbulayan po natin nung nakaraang Huwebes. Okay, kung saan po ay desperado si David, naghahanap siya ng kaligtasan, pero nakuha niya lang po doon yung pagkain. Pero yung tunay na kaligtasan, lugar kung saan po siya po pwedeng manirahan ng ligtas, wala po doon sa Nob. At dito nga po, pipili po siya sa Gat at saka po sa Adulam. So ganito po ang sinasabi doon po sa mga talatang pagbubulayan po natin ngayon. Ang sabi po dito, ng araw na iyon, si David ay nagpatuloy sa pagtakas kay Haring Saul at siya'y nagpunta kay Akis na hari ng Gat. May ilang bagay po akong napansin dito sa lugar na ito. Una, nag-iisa si David nang tumakas papunta sa Gat. Okay? Ilang beses po natin mababasa yung kung salitang si David, o kaya naman siya, kaya man niya, ganun po. Madalas po natin mababasa. Wala po siyang kasama sa kanyang pagtakas. Ako, iniisip ko lang po, baka po kasi nag-aalala sa kaligtasan ng kanyang pamilya, kaya po siya na lang po muna ang pumunta doon. At kapag po ligtas na, ay saka na lamang po niya papupuntahin yung po mga kamag-anak po niya o yung po ilang mga kasamahan po niya. Okay? Basta po dito sa pagkakataong ito, wala po siyang kasama, wala po yung mga mahal po niya sa buhay. So, siya lamang po mag-isa ang nagpunta po sa Gat. Pangalawa, ang Gat po ay lugar ng kanyang mga kaaway. Okay? Tandaan po natin, si Goliath po, ang hometown po niya ay Gat. Pinatay po ni David yung hero ng Gat, yung pong pinakamatibay, pinakamalakas, pinakamatipunong mandirigma ng Gat. So, medyo delikado po yung buhay niya po dito sa Gat. Ikatlo, wala pong malasakit sa kanya ang mga taong naroroon. Maaaring dahil nga po sa nangyari na napatay ni David si Goliath, o kaya naman maaari din kasi na wala naman silang pakikinabangan sa tao na ito Kaya po, tama yung naging desisyon ni David na una magbaliw-baliwan, pagkatapos ay tuluyan na siyang tumakas mula po sa Gat dahil hindi iyon ang ligtas na kanlungan para sa kanya. Saan po siya nakakita ng ligtas na kanlungan? Ito po ay sa yungib ng Adulam. Ganito po ang sinasabi sa kabanatang 22, mga talatang 1 hanggang 2. Mula sa Gat, tumakas si David at nagtago sa kuweba ng Adulam. Nabalitaan ito ng kanyang mga kapatid at ng kanyang buong pamilya, kaya silang lahat ay nagpunta roon at sumama sa kanya. Sumama rin sa kanya ang mga inapi, pati ang mga nakalubog sa utang at ang mga hindi nasisiyahan sa kanilang pamumuhay.
Ang lahat ng ito'y inabot ng 400 lalaki at siya ang ginawa nilang pinuno. Katulad ng Gat, meron din po akong ilang mga napansin dito po sa Adulam. Una po, ito po ay yungib sa Adulam. Hindi po komportable ang lugar na iyon. Sa yungib, wala kang higaan, wala kang kagamitan, wala kang po pwedeng paglutuan, hindi normal ang pamumuhay doon po sa yungib ng Adulam. Pero ang maganda sa yungib, meron po siya iisa lamang na pasukan. So kung halimbawa, dumating yung mga kawal ni Haring Saul, madali lang, mula pa sa loob, makikita na po siya ni David. At sa mga darating ng mga Huwebes, makikita po natin yon. Pumasok si Saul, nakita ni David, nagtago po siya sa loob. So ligtas po siya doon. Kaya lang talagang hindi komportable ang kanlungan na ito. Pero ligtas ito na kanlungan. Ikalawa, ang yungib po ng Adulam ay open para sa kanyang mga mahal sa buhay. Nang gusto pumunta ng pamilya ni David sa pinagtataguan niya, wala pong problema. Hindi po ito po pwedeng mangyari doon sa Gat. Kasi po kung doon sa Gat, nagpuntahan yung kanyang pamilya doon, abay baka po isang laksa po silang mga baliw doon. O nagbabaliw-baliwan, hindi po ba? Okay? Or, baka mapahamak yung ilan sa kanyang mga mahal sa buhay bago po sila makatakas. Ikatlo, pumunta din sa yungib ang mga taong inapi at nawalan ng katarungan sa kanilang mga buhay. Pero ang maganda dito ay hindi lang sila basta tinanggap ni David sa yungib. Tinulungan sila ni David sa kanilang mga pangangailangan to the point na si David ang ginawa nilang leader. Si David ang naging pinakapinuno ng isang hukbo ng mga sundalong binubuo ng 400 mga lalaki. Okay? Nakita po natin to. So maaaring nagkaroon sila ng training, nagkaroon po sila ng mga pagtuturuan, pagsasanay, kung paano po sila mamumuhay doon po sa ilan. So ito po yung mga bagay na masasabi natin, na sasabihin natin, si David talaga ay nakahanap ng isang ligtas. Ng isang ligtas na kanlungan. May mga panahong napapaharap tayo doon sa sitwasyon na naghahanap tayo kung saan tayo makakakita ng kanlungan. Mula doon sa mga sitwasyong kinalalagyan natin. May mga panahong napapaharap tayo sa mga bagyo, sa mga sakuna, sa mga kalamidad, okay, na pisikal. Okay, kamakailan lang, ilang pong patahanan yung tinamaan ng malakas na bagyo at napakahirap po ng naging buhay ng pong mga taong nawala ng bahay at ng mga mahal sa buhay. Ang mga kalamidad na dumarating sa ating mga buhay ay po pwedeng maging pisikal, katulad ng bagyo, baha, lindol, o kaya naman ay sunog o kung ano pa pong mga kalamidad ito. At maaari din naman ang mga kalamidad na dumarating sa buhay natin ay emosyonal na kalamidad o kaya naman ay spiritual na kalamidad. Marami tayong options na available para po maging kanlungan natin. Pero kung paanong mahalaga na magkaroon tayo ng mapupuntahan, magkakaroon tayo ng kanlungan, ay lalong napakahalaga yung kung pagpili ng tamang kanlungan. Maaari po natin gawing batayan sa pagpili ng ligtas at maayos na kanlungan yung pong yungib ng Adulam. Una, hindi komportable ang kanlungan sa yungib ng Adulam. Hindi po pwede kasi na sa mga problema natin o sa mga sitwasyon natin, ang hahanapin natin kung saan tayo komportable. Kasi madalas po, kapag po gano'n ang hinanap natin, sa tayo komportable, sa may mas madali, yun po yung kinapapahamak natin. Unang-unang dapat po nating tandaan, yung po kanlungan ay hindi po komportable. Malamang mayroon diyang mga kulang. Malamang mayroon diyang mga wala sa mga bagay na nakasanayan na natin. O kaya naman wala dyan yung mga pinapangarap natin. Pero, diyan yung ligtas na lugar na matutugunan ang iyong pangangailangan. Ikalawa, kailangan natin ng kasama
At maaaring makasama natin dun sa lugar na iyon yung mga mahal natin sa buhay. So kung pipili po tayo na magiging kanlungan natin sa mga sitwasyon ng buhay natin, make sure nakasama po natin dyan yung mga mahal po natin sa buhay. Hindi po ba? Napakahirap po nito. Halimbawa po, kayo po ay dumanas ng isang kalamidad na kaligtas kayo sa isang evacuation center, pero hindi nyo po mahanap yung mga miyembro ng pamilya ninyo. Sige po, imagine po ninyo yan. O sige, ligtas tayo. Ligtas ka sa evacuation center, pero hindi mo kasama yung mga mahal mo sa buhay. Hindi po kasi po pwedeng ang kanlungan o ang ligtas na kanlungan yung ligtas na kanlungan lang para sa iyo. Kailangan po nating isaalang-alang yung mga mahal natin sa buhay sa pagpili natin ng kung anumang kanlungan ang hinahanap natin para matugunan yung ating pangangailangan. O pwede po yan yung ating mga magulang, o pwede po yan yung ating mga anak, o pwede po yan yung mga kapatid natin, at yung iba pa po mga mahal po natin sa buhay. Ikatlo, ang kanlungang pagpipilian o pipiliin po natin ay kailangan nagbibigay din sa iyo ng pagkakataong makatulong sa iba. Hindi po porke tayo, nandito nga ako sa evacuation center o nandito nga ako sa isang kanlungan na napili ko, po pwede pong tao po yan, na yun ang nilapitan natin. Okay po, pwede po yan yung isang lugar kung saan doon tayo nagpunta na po maging kanlungan po natin. Hindi porke nandun tayo sa panahon ng pangangailangan, ibig sabihin wala nang ibang taong nangangailangan. Dapat lahat na lang sa atin pupunta. Kailangan matutuhan nating magmalasakit at tumulong sa iba kahit na sa panahon tayo mismo ay nangangailangan. Kahit na sa panahon tayo mismo ay naghahanap ng kanlungan. Dahil ang tunay na kanlungan na ibinibigay sa atin ng Diyos yung pong kanlungan na nagbibigay sa atin ng pagkakataong makidama, makisama, makidamay, tumulong sa mga taong nangangailangan. Ang ating mga simbahan ay dapat na nagiging kanlungan ng mga taong dumaranas ng mga kalamidad sa buhay. Kahit po yung kalamidad na yan ay mga kalamidad na pisikal, tulad po ng bagyo, baha, o kaya naman ay lindol o sunog. Kahit po yung pong kalamidad po na yan ay yung pong kalamidad sa emosyon, nawalan tayo ng mahal sa buhay, o kaya naman nakagawa tayo ng isang pagkakamali na sinisikap nating maituwid. O kaya naman ang kalamidad na emosyonal na yan yung kung tinatanggihan na tayo ng mga tao. Okay? Dapat po ang ating mga iglesia ay bukas sa mga taong katulad po nito. Lalo-lalo na kung ang dinaranas na kalamidad ng mga tao ay ang kalamidad sa kanilang espiritual na buhay. May problema ang relasyon nila ng Panginoon, ang iglesia ay dapat na bukas sa ganitong mga tao. Dahil ang ating iglesia ay larawan ng tunay na kanlungan, at ang tunay na kanlungang iyon ay ang ating Panginoong Hesus na hindi nag-atubiling tanggapin tayo, i-welcome tayo, at yayahan tayo na lumapit sa Kanya sa pamamagitan ng pag-aalay niya ng Kanyang buhay para sa atin. Kaya nga daw po siya nakadipa doon sa krus, ay para po ipakita sa ating nakabukas ang puso niya sa sinumang lalapit sa Kanya. At nakalaan din ang Kanyang kalinga para sa bawat isa sa atin na nagnanais na magpakanlong, magpayakap at magpakalinga sa ating Diyos na nagmamahal sa atin. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Amen. Ayan, mga kapatid, maraming salamat po. Nakasama po namin kayong muli sa isang maikling pagbubulay ng salita ng Diyos. Kung kayo po ay mayroon po mga katanungan, kung pwede po kayong mag-comment sa ibaba, kung pwede din po kayong bumati, kahit po magandang gabi po, o amen, mag-comment lang po kayo at yan po ay masyado namin ma-appreciate. Gayun din po, kung nagugustuhan po ninyo ang seryeng ito,
like and share niyo po. I-share niyo po sa inyo pong mga walls. I-share niyo po sa walls po ninyo. At malaking bagay po ito kasi para po makatulong din po tayo sa iba na nangangailangan ng ganitong mga mensahe. Ganyan din naman po mga minamahal, kung meron po kayong mga prayer requests na gusto po ninyo, madala po natin sa panalangin gabi-gabi o kaya naman po ay araw-araw, magpadala lamang po kayo ng prayer request. Kung medyo sensitive po yan, pwede naman po sa i-PM nyo lang po o DM nyo lang po sa amin at yan po ay amin pong kukuhanin confidentially, wala po ibang makakaalam at ipag-pray po namin yung po inyong po mga kahilingan sa Panginoon. Okay, kung nais nyo naman po na makapag-donate sa ating pong iglesia dito po sa The Living Water United Methodist Church, feel free po lang po. Ito po, naka-flash po ngayon sa inyong screen, yung pong GCash number ng aming pong treasurer at ito po ay makakarating. Maglagay lang po kayo ng message na sabihin lang po ninyo na ito po ay para po sa midweek devotions na ginagawa po tuwing Huwebes. Yaman po, lagay nyo lang midweek devotions, okay na po yan at makakatulong na po sa ating pong pagsasagawa ng ganito pong mga gawain. Sige po, inaanyayahan ko po na tayo po ay manalangin bilang pagtatapos sa ating pagpupulay. Aming Diyos, sa gabi pong ito, pinupuri ka po namin, pinapasalamatan ka po namin. Ikaw po ang aming kandungan at nawa po Panginoon ang aming mga iglesia at ang aming mga buhay ay magsilbing kandungan din para po sa mga tao na nangangailangan ng iyong pagkalitan. Tulungan po ninyo kaming maging bukas ang aming mga puso para po sa mga taong ito na nangangailangan ng iyong pagmamahal. Gayun din naman po Panginoon sa mga panahon na kami po ay napapadaan sa mga kalamidad sa aming mga buhay. Masumpungan ka po nawa namin at ang iyong iglesia at ang iyong mga anak na magsisilbing mga kandungan ng aming mga pagod, ng aming mga takot, ng aming mga naghihirap at nagdurusang mga kaluluwa. Idinadalangin po namin ang lahat ng ito alang-alang sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.